Kaya magandang umaga po sa ating lahat. Inaanihan ko po na lahat na tayo po isasama tumayo at tayo po magsisimula na po sa ating gawain. Tayo po sabay-sabay at sama-sama umawit, papurihan ng ating Panginoon. Awitin po natin ang ating opening song. Lord, prepare me, it's time to worry. You and holy, trying to taste me. I need a living, time to worry. Oh, you was a Lord, prepare me. It's time to worry. Pure and holy, trying to taste me. I'll be a living. It's time to worry for you. It's time to worry for you. It's time to worry for you. Kami po yung nagsama-sama dito, Panginoon, sa iyong mahal sa bahan, Panginoon, kami po yung lumadalangin, Panginoon, na sa aming mga members na papunta pa dito, ingatan niyo po sila, Panginoon, and also, Lord, tinatangin namin, Lord, na bigyan mo po ang knowledge and wisdom ang bawat isa na nagdadala, Panginoon, Lord, sa araw na ito po, Panginoon, Lord, ito po ang aming sa dahil sa pangalan. Amen, amen. Okay, bago po tayo magsimula sa ating pagpagawin sa Panginoon, basahin po natin dito po sa Daniel chapter 2 verse 20 po. Sabay-sabay po tayo. Sige po. And said, praise be to the name for God forever and ever. Wisdom and power are His. At handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen.
Amen. At tayo po yung patuloy na awit sa ating Panginoon na niya ako na sama-sama po tayo. Samahan niyo po. Wow. Banggitin na pangalan ng ating Panginoon. Beautiful Savior, God of all majesty,
ako sa panalangin. Panginoon, sa umaga po ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyong biyaya sa aming buhay. Maraming salamat sa iyong Lord pag-iingat. Salamat sa iyong pagkalinga sa buong Lord isang linggo na tinahak po ng aming buhay. Lord, sa umaga po ito, patuloy ka namin pupurihin, luwalhatiin. Kami po, Lord, ay patuloy na sasamba, magpupuri sa iyo. Anuman ang sitwasyon ng panahon, anuman ang mga nangyayari sa aming paligid, Lord, ikaw ay aming patuloy na itataas at pananagalan. Lord, sa umaga po ito, patuloy, Lord, na aming pong pinagpapasalamat po sa iyo. Ang aming mga kapatid na nagkaos ng kanila po kaarawan. Salamat po, Diyos, sa panibagong taon na pinagkalaw mo po sa kanila. Patuloy mo po silang pagpalain at kung paano mo po sila iningatan sa mga nakaraang mga araw, mga taon ng kanilang buhay. Ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, ang patuloy po nilang maranasan. Lord, sa umaga po ito, patuloy na aming pong tinataas din po ang aming mga kapatid na nagdaos kung meron man po ng kanilang anibersaryo ng kasal. Patuloy mo pong pagpalain ang kanilang pagsasama. Ikaw ang maging sentro ng kanilang buhay. Ikaw ang maging sentro, Lord, ng kanilang relasyon. At patuloy, Lord, kung meron mang mga pagsubok na dumaraan po sa kanila, mga sitwasyon, mga problema na kanilang kinakaharap, ay patuloy na ang katatagan, Panginoon, na nagmumula po sa iyo, maranasan po nila. Mas lalo pa pong lumalim ang kanilang pag-ibig sa isa't isa at patuloy ng bigis ng iyong pag-ibig ang siyang manatili. Lord, salamat sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti. Sa umaga po ito, aming pong pinagpapasalamat ang mga panalangin na aming itinaas po sa iyo na binigyan mo po ng katugunan. Ikaw ang Diyos na tapat na nagsabi sa iyong mga salita na sino mang tatawag sa iyong pangalan ay hindi mapapahiya. At tunay nga po, Diyos, na ang lahat ng aming mga panalangin ay hindi nasasayang sapagkat ikaw ang Diyos na nakikinig, na may pangako na diringgin kami sa aming pagtawag po sa iyo. Salamat sa iyong katapatan ng iyong pangako. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan, buhay, na kung saan wala pong imposible sa iyo, kaya mo pong tumugon ayon po sa iyong pamamaraan. Sa umaga pong ito, kalakip ng mga pasasalamat ay ang mga kahilingan na aming pong itinataas din sa umaga pong ito. Kung meron mang kahilingan ng aking mga kapatid patungkol sa kagalingan, sino man po sa kanila o kung meron man silang karamdaman o kanilang mahal sa buhay o mga tao na kanilang itinadalangin, Panginoon, para sa kagalingan, sa umaga pong ito, ikaw po aming Panginoong Jesus, ikaw po ang dakilang manggagamot. Wala pong imposible po sa iyo. Lord, dalangin ko po, ikaw po ang Diyos na magpala. At patuloy, Lord, na ang kagalingan ay paranas mo po sa kanila. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus, maranasan nila ang kapangyarihan ng iyong pagpapagaling. Ibangon mo po sila sa balilang karamdaman at iparanas po sa kanila ang kagalakan, Panginoon, ang kalakasan na nagmumula po sa iyo. Na muli, Lord, i-restore mo po yung kanilang pangangatawan, ibalik ang sigla at lakas, Panginoon, upang muli ay makapaglingkod po sila sa iyo. Sa umaga po ito, kung meron man pong kahilingan patungkol, Lord, sa kanilang relasyon po sa iyo, na ang nais po nila ay ang patuloy kang makilala, ang patuloy na lumalim sa kanilang pananampalataya. Dalangin ko, Lord, ipagkaloob mo pong kanilang kahilingan. Magpakahayag ka po ng lubos sa kanila. Maranasan nila ang iyong kapangyarihan. Lord, dalangin ko po, patuloy mo po silang bigyan ng kauhawan sa iyong pong mga salita na patuloy na pag-aralan at pagkulay-kulayan ng iyong mga salita na tumutukoy sa iyong katangian, na tumutukoy sa iyong kapangyarihan, na tumutukoy sa iyong pong mga ginawa.
Kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kapangyarihan, dalangin ko po, sila ay lumago at lumalim sa pagkakakilala po sa iyo. Upang ang kanilang pananampalataya ay patuloy, Lord, na lumago at magbunga. At magamit mo po sila sa iyong ubasan, sa iyong kaharian. Sa umaga po ito, Lord, kung meron mang kahilingan patungkol sa mga pangangailangan, Lord, ang aking mga kapatid, ikaw po ang Diyos na magpuno sa anumang kailangan ng iyong pong mga anak. Kalaki po dito, Panginoon, ang pagtuturo mo po ng iyong mga pamantayan na, Lord, ipaunawa sa bawat isa na ang iyong pagpapala ay naroon sa aming pagsunod ayon po sa iyong pamantayan, ayon po sa iyong mga sinabing salita, na kung saan, Lord, ang pag-una po sa iyo, ang pagpapriority po sa iyo, sa paglilingkod po namin sa iyong kaharian. Lord, naroon ang blessing na sinasabi mo po, ang lahat ng bagay, idaragdag mo na lamang po sa amin. Masumpungan mo po ang katapatan po sa amin. Masumpungan mo po na ikaw ang pinuunan. Masumpungan mo po, Lord, na nagiging tapat kami sa anumang bagay na iyong pinagkakatiwala po sa amin. At ikaw ang Diyos na magpupuno sa anumang pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat po sapagkat ikaw ay laging Diyos na may pangako ng pagpapala. At kung aming tutunghayan ang iyong salita, ang nais mo po ay pagpapala. At ayaw mo po, Lord, na yung mga anak ay masadla, Panginoon, sa mga, Lord, bagay na kung saan, Panginoon, ay hindi makapuputi sa kanilang pamumuhay. Ang nais mo po ay pagpalain po sila. Ang nais mo po, Lord, ay gumanda ang kanilang buhay. Ngunit may pamantayan ka na dapat tugtiin at marapat na isa puso, isa buhay upang aming maranasan. Lord, sa umaga po ito, kung meron man po kahilingan, Lord, patungkol sa mga suliranin, kung meron man po, Lord, mga kabigatan, mga problema, mga pagsubok na dumadaan sa buhay ng aking mga kapatid, bigyan mo po sila ng kalakasan na nagmumula po sa iyo. Panghawakan po sila, Panginoon, sa iyo pong mga pangako. At ikaw ang Diyos na nagsabi sa amin, sa iyo pong mga anak, sa iyo pong salita, na hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man. Lord, ibig sabihin, Panginoon, ikaw ay laging sasama po sa amin. At kung meron mga karanasan, hindi mo kami iniiwan. Naroon ka upang kami ay bigyan ng lakas upang mapagtagumpayan ang anumang mga pagsubok, ang anumang mga bagay upang, Lord, mas lalo pang lumalim ang aming pananampalataya, mas lubos pa namin maranasan ang iyong kapangyarihan at patuloy, Lord, na lumago ang aming pananampalataya. Tulungan mo po ang mga kapatid. Gawang Diyos na magbigay ng kalutasan sa anumang mga suliranin na maaaring mayroon po sila. At dalangin ko po, Lord, mahayag po sa kanila ang iyong mga pangako, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig. Sa umaga po ito, Lord, kung meron mang panalangin patungkol sa pag-iingat sa kanilang pamilya, sa kanilang mahal sa buhay na hindi po nila kasama, maaaring nasa ibang lugar o nasa ibang bansa. Lord, dalangin ko po na ingatan mo po ang mga tao po ito na kanilang idinadalangin. At ingatan mo rin po sila sa araw-araw ng kanilang pamilya, Panginoon. Ang iyong pangunguna, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagsama, ang iyong pagpapala ay maranasan po nila. Sa umaga po ito, Diyos, kami rin po ay dumadalangin at nagpapahanda po sa iyo. Aming Diyos, patuloy mo po kami gawing karapat-dapat sa umaga po ito. Lumalapit po kami sa iyo at nagpapalinis sa banal na dugo ng aming Panginoong Yesus. Lord, alisayin mo po kami. Kung meron man kami mga pagkukulang, kung meron man kami mga pagkakamali o kasalanan man, patawarin mo po kami at linisin kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Yesus. At aming dalangin na ihanda mo po ang bawat isa sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ang kapangyarihan ng iyong salita ay mangusap po sa amin at patuloy po namin ingatan sa aming mga puso upang aming magsilbing gabay, magsilbing kalakasan
at tulong sa amin upang kami ay mas lalo pang lumago sa pananampalataya at paglilingkod po sa iyo. Lord, salamat po sa umaga pong ito, sapagkat ikaw ay Diyos na tapat at ikaw ay nangako na patuloy mo po kaming sasamahan, patuloy mo po kaming pangungunahan sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong presensya, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa mga biyayang ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa iyong pagsama. Salamat po sa iyong katapatan, sa iyong pangako. At sa umaga po ito, maingat po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ng aking Panginoong Hesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen. Amen. Okay, ayan, tayo po dadako sa ating mga announcements. Ayan po ang gawain natin sa San Isidro mamaya, alas 2, every Sunday po ito, supportahan po natin ang gawain natin doon. Sa midweek service po natin sa Thursday po ito, October 17, 7 p.m. Speaker po, ako po yun, and worship leader, Tita Barsa, Asher Jasmine Barbon, Testimony, Brother Reynaldo Sa. Okay, inanyahan ko po na lahat na kindly send your prayer request to our group chat. So, para may pag-pray po tayo, kung yung problems o kailangan pag-pray sa inyo, ayan po, send nyo lang po sa ating group chat para po sa ating prayer meeting every Thursday. Kaya po, sa ating po dating next Sunday po, ang ating Workers' Day Appreciation, October 20. Ayan nga po, bless your workers in the best way you can. And po, Workers' Appreciation Day, Sunday service, Speaker, Tita Barsa, Worship Leader, Mary Joy Toquero, Thanks Offering Encouragement, Michael Mendoza, Asher Jasmine Barbon, Flower Sponsor, Barsa Family. Ayan po, October po ito, 28, ay 01 drum class. Magtuturo po niya sa Pulayaran. Ito po, IRM National Intercessory Ministry. Ito po ay Sulong 9 sa November 9. Yes, yun nga po, na-invite po tayo ulit na tayo po yung mag-lead ng praise and worship doon. Yun po. Ayun po, Rise Up po, worship night ng YWAP NCR1 po. Nyanya ko po lahat ng mga youth, supportan po ang gawain na ito. November 16, Saturday po ito, 6 p.m. to 9 p.m. And also this worship and discipleship, sa November 30 naman po ito ay sa IRM Cathedral. Ayan, kahit community mission every Saturday po ito. So, inanya ko po na lahat po na makisanan. Supportan po natin ating gawain na ito po. At kahapon po, yun na po ang graduation po doon. Successful po, masaya po ang gawain. And also may papakita po tayong video na panoorin mo po.
palakpakan po natin na CE teachers and lahat po ng gumanap at tumulong po sa maraming salamat po sa lahat, and also yung mga sponsor po, hindi po siyempre makagawa yung mga ganito. Kundi sa kanila, palakpakan po natin sila yung also the sa ayan, thank you for the flower sponsor Acosta Family, palakpakan po natin. Okay, tayo po dadako na po sa ating God's message na dadalhin po ng ating Pogi Pastor, si Manny Castro. Yan, good morning po. Morning po. Yan, so salamat po sa Panginoon doon po sa ating natapos na graduation po ng mga bata sa AITA mission po natin. Yan po, so napakabuti ni Lord. At maayos po na idaos yung pong graduation. Yan, salamat po doon sa mga muli po pinapasalamatan po natin. Yan, yung mga makakita po ng ating pagpapasalamat. Ang ating po mga sponsor, thank you very much. Yung po inyong binibigay ay ating po ginagamit doon po sa mga pag-mission sa ating po mga bata po na tinuturuan doon po sa mga AITA community. At yan, hindi lang naman po yung mga bata ang balak po natin turuan doon. Ito lang po yung way. Kumbaga sana ito yung paraan po natin para yung mga magulang ay mailapit din po natin po sa Panginoon. At sila naman din po ay makakilala. Ayan, so hindi nagkukulang ng Panginoon po. At napabuti ng Panginoon sa buhay po ng mga AITA community. And thank you very much sa lahat ng sponsor at sa lahat ng ating pong mga kapatiran na tumutulong. Of course, syempre yung CE department sa kanilang pangunguna at nagiging matagumpay po yung ating pagtuturo sa AITA. Okay, hindi lang po yun, yung ating pong mga particular na tinuturuan dito po, yung mga batang tinuturuan. So, salamat sa Panginoon sa mga teacher na nagtsatsaga na nagtuturo. Okay, so sa umaga po ito, patuloy po tayong mag-aaral ng kanyang salita. Alam niyo po na ang Panginoon ay tunay nga na hindi tayo bibiguin. Amen po ba? At ang kailangan lang po natin patuloy na maging porsigido po tayo doon sa pagdadala ng kanyang salita, sa paglalapit ng mga tao sa iba't ibang dako. Sa atin po, hindi naman ganun kakomplikado dahil nasa Pilipinas tayo. Alam niyo po, yung pag-misyon na ginagawa po natin, ay free. Sabihin, malaya ka na pumunta sa iba't ibang lugar, irerespeto ka, at madayang nating dalhin yung tinatawag na salita ng Diyos. Okay, pero sa ating pagdadala, alam niyo po, marami tayong mga nararanasan. Ibig sabihin, hindi naman smooth talaga yung way ng ating pagdadala ng mabuting balita o pagtuturo, pag-akay sa mga tao. Kasi alam niyo po, ang unang tinututulan ng kaaway ay yung mailapit natin yung tao sa Panginoon. Gumagawa siya ng paraan, gumagawa siya ng hadlang, iba't ibang bagay ang kanyang ginagawa para mapigilan yung ating pagdadala ng salita ng Diyos o ng mabuting balita para sa kaligtasan ng mga tao. Pero alam niyo po, mabuti ang Diyos. Kasi ang Diyos, kapag meron siyang pinlano,
hindi ho yung kayang pigilan ng kaaway. Amen? Bagamat may mga sirkumstansya o mga sitwasyon, pero hindi po mapapangyari na mapigilan ng kaaway ang gawain ng Panginoon kasi ang Diyos po natin ay makapangyarihan. At nangako nga ang Diyos, yung ba doon po sa kanyang pag-akyat doon sa langit, bago siya umakyat, sabi niya, tandaan ninyo, ako isa sa inyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Okay. So, kung titignan po natin, nandun yung pangako ng Diyos. Kaya nga, yung pagmimisyon, na ginawa ng mga alagad, makikita po natin na yung presence ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, na kasama nila, at ano man yung hadlang na gawin, ng mga tao, o saan man sila lugar pumunta, ay hindi nahadlangan. Kasi bakit po? Dahil kasama nila ang Diyos. Amen. So tandaan po natin, ang ating buhay pananampalataya is not that easy, Hindi siya sway, easy lang. Ito ay buhay na kung saan ay talagang meron tayong mga tinatawag na hinaharap na mga pagsubok, hinaharap na labanan dahil ang ating dinadala, yung salita ng Diyos. Pero makatitiyak po tayo na sa ating pagdadala, sa ating pagiging masigasig, ano man yung sirkumstansya, hindi tayo mapipigilan yan at hindi kayang pigilan ng anumang sitwasyon yung gagawin ng Diyos sa mga tao. Hindi lang po yun. Hindi nila kayang pigilan yung gagawin ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Okay, so sa umaga po ito, tayo po ay tumayo at atin pong basahin yung talata na ating pag-aaralan dito po sa Acts o Gawa, Kapitulo 16. Sige po, atin pong tumayan ang ating pong mga Biblia sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 16, chapter 16, verse 16 to 34. Okay, kung nakita nyo na po, aking pong babasahin. Sabi niya po dito, isang araw nang patungo kami sa dakong panalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Ito'y inaalihan ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makapamula at malaki ang kinikita ng kanyang Panginoon dahil sa kanyang panguhula. Sinundan-sundan niya kami nila Pablo at sumisigaw na ganito, ang mga taong ito ay alipin ng kataas-taasang Diyos. Ipinahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas sapagkat marami ng araw na ginagawa niya ito, nayamot si Pablo, hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa ngalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng ito at noon din lumabas ang Espiritu. Nang makita ng mga Panginoon ng bata na nawalan sila ng pagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Isinakdal sila sa mga pinuno ng lungsod at ito ang sabi, nagugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang laban sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring tanggapin o sundin ang mga kaugaliang iyan. Nilaluhong sila ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila ay paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Pinasok sila ng bantay sa loob ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang magkahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno at nakikinig naman ang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas, ano pa't nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan, pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanigala ng mga bilanggo. Napabaligwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto,
Hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpapakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi rin iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, sa aming pong pag-aaral sa umaga po ito, pagpalain po kami ang kapangyarihan ng iyong salita sa paggabay at pagbibigay unawa ng banal na Espiritu ay aming po maunawaan at ikaw ang Diyos na patuloy na magpala po sa aming pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, pwede na po kayo umupo. Okay, so dito po sa ating binasa, makita po natin noong panahon na nagmi-mission. Sila Apostol Pablo sa Acts, Book of Acts po kasi, ito po yung ito yung panahon ng pagmi-mission. Ang Book of Acts is a church history, no? Kung paano nabuo yung mga grupo ng mga mananampalataya, makikita po natin yan sa Book of Acts. At sa bahagi pong ito, makikita natin yung eksena na sila ay nagtuturo ng salita ng Diyos nung time na yon na kasama niya si Silas. So, may mga sitwasyong nangyari po sa kanila. May batang inaalihan ng masamang espiritu pero may mga nag-aalaga sa kanya, kumikita ng pera sa kanyang panghuhula at ginagawa ng batang ito laging sumisigaw na itong mga ito ay naglilingkod sa kataas-taas ng Diyos. So nagkakaroon ng nagkakaroon ng sistema na yung mga tao parang naguguluhan. At si Pablo, dahil alam niya yung batang ito may masamang espiritu, sinaway niya sa pangalan ni Jesus. Nung wala nang pagkakakitaan yung kanyang yung mahawak sa bata, hindi na siya makapanghula. Kaya ginawa naman ngayon, pinagdiskitahan naman ngayon sila Pablo, Pinalagkat sila, dinala doon sa hukuman at pinaratangan ng maling paratang na sila ay nanggugulo. So sa madaling salita, sila ay hindi lang sila pinupog, pinarusahan sila, pinalo at ikinulong. Pero makikita po natin sa eksena yung kung ano yung nangyayari, kung ano yung ginagawa ng Diyos. Hanggang yung hulungan na sa hating gabi, sila ay umaawit, nagpupuri sa Diyos. Biruin nyo, ganun na yung sitwasyon nila. Andun pa sila sa pagpupuri sa Panginoon. Napakahirap po nun. Diba? Pero makikita natin, tuloy-tuloy sila doon sa kanilang ginagawa. Hindi sila pinanghinaan ng loob. Kahit nasa kulungan sila ay nagpupuri sa Diyos. At may dakilang bagay o himalang nangyari. So yung tinatawag po natin himala o divine intervention ng Diyos. Nagkalindol, yung kulungan nila, nawasak, yung pintuan, bumukas, yung kanilang mga talikala na nakapangaw. Okay. Sa kanilang paa, ay nakalag.
So, yun namang bantay, kasi ang bantay po may pananagutan talaga eh. Kapag ang bantay yung time na yon, nakawala yung kanyang binabantayan, ang kapalit po nun, buhay niya. Kaya parang yung gagawin niya, nakita niya parang wala na yung mga uunahin nila. Bago ako patay ko na sarili ko. Okay. So, hindi naman nangyari, hindi naman loob ng Diyos dahil naawat siya nila Pablo. At yun yung naging pangyayari para itong tao na to ay makakilala sa Panginoon. So, kung titingnan natin, God's inaalaw ng Diyos yung mga sitwasyon, pero doon sa mga sitwasyon, makikita natin kung paano kumikilos ang Diyos. Okay. Minsan kasi, meron tayong kaisipan na iniisip natin, sana ganito na lang ginawa ng Diyos. Minsan, gusto nating umangkop o gusto nating ang gawin ng Diyos kung ano yung iniisip natin. Pero hindi po ganun ang Diyos. Kung ano yung iniisip ng Diyos, kung ano yung plano ng Diyos, yun yung mangyayari. At bilang isang mananampalataya, dapat nakaugnay yung iniisip natin sa kung ano yung pinaplano ng Diyos. Ibig sabihin, in every situation na mayroon na nangyayari, merong ginagawang dakilang bagay ang Diyos. Particularly, ito po, kung ikaw ay tapat na naglilingkod sa Diyos, kasi dalawang bagay yan eh. Di ba? Kung hindi ka naman naglilingkod, nakakaranas ka ng mga pagsubok, problema, yun naman po ay mga pagtutuwid. May maaaring meron kang hindi ginagawa o ginagawa, di ba? Pero yung naglilingkod ka at nakakaranas ka ng tinatawag na mga hirap, mga obstacle, mga problema dumarating, yan po inaalaw ng Diyos kasi ang Diyos po gusto niya yung kapangyarihan niya mahayag po sa buhay natin. Kaya nga po depende sa kung paano natin kakilala, gaano makilala ang Diyos at yung experience na maranasan yung Diyos sa ating buhay, depende sa kung gaano kalalim tayo sa paglilingkod at pagsunod po sa Kanya. Ang Diyos po hindi madamot para iparanas yung Kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Okay. Sabihin, willing ang Diyos na iparanas yung Kanyang kapangyarihan. Pero ang Diyos po, pinaparanas niya ang Kanyang kapangyarihan doon sa mga talagang totoong sumusunod. Ulitin ko po, sa totoong sumusunod sa Kanya, nasa sa puso nila, andun yung pagsunod, hindi kailanman papabayaan ng Diyos ang taong ito dahil ginaganap nito yung kalooban ng Diyos, ginagawa nito yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Gaya po ng mga alagad, gaya ng experience nito nina Pablo, nina Silas at Pablo that time. So sa umaga pong ito ating tignan, sa panahon po natin, sa buhay po natin, marami tayong mga experiences, iba-iba, di ba? Pero kapag naglilingkod ka talaga, ito po yung realidad. Hindi smooth yung dadaanan natin. Marami ang mga obstacle minsan, mga pakubakong daan, merong hirap, merong pagsubok, merong challenges. Pero makikita po natin, habang tayo ay hindi humihinto, nagiging tapat, nagpapatuloy, makikita natin kung paano gumagawa ang Diyos sa kanyang sariling paraan. Ang tawag nga po natin doon, in His own special way. Okay. Gaya ng kanta ni Don Moe, di ba? He works in ways we cannot see. He will make a way for me. So yung Diyos hindi humihinto. Hindi siya natitigilan. Hindi siya nagpo-post muna. Sige anak, post muna tayo. Naka muna. May gagawin pa ako. Hindi ganon. 24/7, gumagawa ang Diyos sa buhay po natin. At gusto magparaning ng Diyos sa atin every day. Dahil, bakit po? Kung kasama mo ang Diyos, di ba, yun yung pangako niya eh, sasamahan kita. So kung kasama natin ang Diyos, dapat meron tayong mga experiences sa Diyos dahil kasama natin siya. It is impossible na sasabihin ng Diyos na kasama niyo ko na hindi natin mararanasan yung kanyang kapangyarihan. Kaya ibig sabihin, kung meron mga bagay na hindi maranasan ng isang Kristiyano yung kapangyarihan ng Diyos, meron problema. Hindi sa Diyos, kung hindi maaring sa buhay ng isang Kristiyano.
But particularly, we'll talk about dito po sa mga apostol na alam naman natin na nag-commit ng buhay. Ibig sabihin yung buhay nila talagang totoong sumusunod sa Diyos, na ang kanilang focus is to spread the gospel that time para makakilala, makakaligtas sa mga tao. At sa pamamagitan ng bagay po na yun, makikita po natin kung paano kumilos ang Diyos. At ang Diyos, tandaan po natin, hindi mo nagbabago. Amen? Yung Diyos po ba nila noon? Yung Diyos po ba nila, Diyos din po natin? Okay, baka sabihin niyo. Okay. Yung kung sino yung Diyos nila Pablo, ni Silas, kaya yung Diyos din po natin sa kasalukuyan. Nagbago lang yung panahon, pero ang Diyos hindi na mabago. Okay, so yun po yung ating titignan, ano? Yung mga karanasan sa Diyos, ano ba yung ginagawa ng Diyos, at pinabagatan po natin ating pag-aaral, experiencing God's power. Pakiclick nga po. Experiencing God's power. Yan, ganda ng ano may kamay. Ano? Okay, so, ano ba yung ginagawa ng Diyos, sa ating buhay? Kapag tayo ay naglilingkod, ano ba yung makikita natin significant na ginagawa ng Diyos? Ano ba yung maaari nating panghawakan? Na pangako ng Diyos o kanyang mga sinabi bilang mga mananampalataya? Ano ba yung dapat natin gawin? Paano ba tayo dapat mag-response? Alam niyo po, mga kapatid, isa sa problema ng mga Kristiyano, kapag okay lang yung buhay, okay yung pagsunod Pero kapag may problema na, yan po nagkakatalo Makikita mo, Kristiyano, kapag nagkakaproblema, pag nawawala, yung problema. Okay. Kasi hindi po smooth. Sinabi naman ng Panginoon noong una pa lang, nung tawagin niyo yung mga alagad, kung ano yung naranasan ko, sabi niya, mararanasan niyo rin. Kung saan yung ano yung dinaanan ko, sabi niya, doon din kayo dadaan. Kaya nga, imagine, isipin mo na sa iyong pananampalataya, ang buhay natin ay Christ likeness. Kaya nga yung experiences, pinaunahan na ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya ganun madali ang sumunod. In fact, nung sabihin ng Panginoon, sino mang gusto sumunod sa akin, ano sabi niya? Pasanin ang kanyang sariling, ano po ba yung krus? Hayahay ba yun pag nagbubuhat ka ng krus? Pag meron kang binubuhat na mabigat, nag-aano ka ng force, tsaka ngawit, nahirap, may sakripisyo. Ibig sabihin yung pagsunod sa Panginoon, kailangan handa ka. Handa ka bang magsakripisyo? Handa ka ba talagang sumunod? Paano pag may problema na, susunod ka pa ba? So yun po yung makikita natin, nangyayari sa mga church kapag may mga problema, mga pagsubok, unti-unting nawawala simbahan. So, test of faith. Tandaan po natin, ang test of faith ay hindi mawawala. Kasi ito yung pamantayan ng Diyos, ito yung panukat ng Diyos kung paano niya sinusukat ang matapatan at pagiging totoo ng isang Kristiyano. So, tingnan po natin dito sa ating pag-aaral kung paano nila naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Tatlong bagay po yung ating po titignan. Okay, una po dito po sa ating pag-aaral. Okay, paano ba nila naranasan yung kapangyarihan ng Diyos? Ano po yung ginawa po nila? Okay, verse is the powerful name of Jesus. Yan. Okay. Yung makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sabi niya po doon, hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa ngalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng ito at unting lumabas ang Espiritu. Verse 18b. Sabi niya po dyan, we have the authority in Jesus' name. So may authority po tayo. Ano yung authority po natin? Sa pangalan ni? Sino po? Okay. Pag sinabi ng authority, ano po ba yan? Kapangyarihan. Diba? Pag may authority ka, meron kang kapangyarihan. Authority over the evil forces. Ano po sabi niyan? We can cast them out, we can bind them. No? Kaya nga yung masamang espiritu, hindi naman yan aalis dahil malakas ka, di ba? Dahil magaling ka,
Ang masamang espiritu, ang pampaalis po dyan, yung pangalan ni Jesus. Kina-cast out natin. In Jesus' name. Okay. So minsan kasi, alam niyo po, imbis na gamitin mo yung pangalan ni Jesus, ang ginagamit mo pag-i-emote. Di ba? Hello? Nakita ba natin si Pablo nag-emote sa kanyang sitwasyon? Hindi. Alam nyo kasi, ang buhay na ng mga tao ngayon is the influence of social media. Yung social media na ang nagiging buhay. Kung ano nasa social media, siya na yung nakakadap. Kung meron nag-e-emote, magiging emotero na rin. Di ba? Konting lang, nag-e-emote. Okay. Hindi gano'n ang pagiging Kristiyano. No? Kapag may naranasan ka, sila Pablo, pag may naranasan, okay lang, tuloy-tuloy. Hindi siya sumusuko. Hindi niya sinisisi ang Diyos kasi alam niya naman yung dahilan ng pagkatawag niya. Meron talagang sacrifices. At sa pagranas ni Apostol Pablo, naiintindihan niya, ito yung sinasabi ng Panginoon. So kailangan tuloy-tuloy lang. Kahit na may karanasang ganito, pero meron siyang taglay-taglay na Kristo sa kanyang puso at yung pangalan ng Jesus na kanyang Panginoon at kanyang pinaglilingkuran ay makapangyarihan para sawayin ang anumang gawa ng kaaway. Particularly, yung ating yung pungsin o senaryo dito sa ating binasa. Yung bata, di ba, nagpapanggap pa nga yung espiritu na mabuti. Sila ay naglilingkod, alam niyo, mapagpanggap talaga yung di ba? Mapagpanggap Kasi alam ng espiritu na itong mga tao ito, alam ng Diyos. Anytime pwede siya, di ba? Anytime pwede siyang i-cast out. Kaya akala ng espiritu, mag-a-agree si Pablo na matutuwa. Ay, nakakatuwa naman, di ba? Sinasabi niyang, pero alam ni Apostle Paul, yung motibo. Di ba? Okay. Nung sawayin niya, itong masamang espiritu na nananatili o nandun sa bata, ito ay pumalis. Ano po yung ginamit niya? Sa pangalan? Jesus. Okay. Alam niyo po yung mga sitwasyon sa buhay, hindi lang naman po yung masamang espiritu kasi yung masamang espiritu may ginagawa din sa buhay natin Hindi naman particular yung sasabihin mo lang pag may masamang espiritu yung tao. Common po yun. Di ba? Pero kapag may yung mga sitwasyon, mga problema, nagawa ng kaaway na alam mo, you can use the name of Jesus. Kaysa mag-emote ka. Di ba? Kasi minsan, nagiging ka pa, self-pity. Minsan naamin mo ba na parang kawawa ka. Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit ganito yung buhay ko? Hey, alam mo kapag ganyan yung mga reason po natin, yun yung nagpapatunay ng kababawan ng isang Kristiyano. Kasi ang Kristiyano kapag lumalalim, mas naiintindihan mo yung mga sitwasyon na ito'y kasama sa iyong paglilingkod. At kailangan mong gamitin ang kapangyarihan na mayroong pinagkatiwala sa iyo gaya ng pangalan ng Panginoong Jesus na ang anumang sitwasyon na nilagay ng kaaway ay pwede mong sawayin kaysa mag-emote niya. Pag nag-emote ka ba, mawawala? Lalong lalala. Alam niyo kapag nag-emote ka sa problema, ang problema, ito pa yung mahirap sa atin Tandaan niyo po mga kapatid, turuan ko kayo. Yung mga nararamdaman nyo, never kayo magpo-post sa social media. Huwag kayong magpo-post sa social media. Kasi hindi siya nakaka-encourage sa mga tao. Paano mo sasabihin may Diyos ka? Doon sa social media, nakikita parang nakakaawa ka naman, di ba? Ang maaawa kasi yung mga walang pagkakilala sa Diyos. Paano sila maniniwalang may Diyos ka? Then, magpapakilala ka, ito yung Diyos ko. How come na sila ay maniniwala while yung experience mo, nag-e-emote ka, tapos ipopost mo sa social media? Hindi mo siya makaka-encourage ng tao. Kung ako yung isang Kristiyano makakita doon, bago-bago pa lang ako, alis ako sa hindi pa lang makakatulong doon sa akin. Di ba? Kasi bakit? Hindi siya maka-encourage. Tandaan po natin, ang buhay ng isang Kristiyano, the more na ikaw may pinagdadaanan, meron kang patotoo dapat na pinanghahawakan. Na yung mga sitwasyon na yon,
ang Diyos mo, ang pangalang Jesus ang kasama mo, na magbibigay sa iyo ng tagumpay at mag-aalis sa iyo sa sitwasyon, sa iyong mga karanasan na iyon. Dahil nilagay ka ng Diyos sa ganung kalagayan, hindi ka para kahirapan, hindi para ikaw ay magmakaawa. Meron kang Diyos, buhay ang Diyos, meron kang Panginoon, na ang dapat ilalagay po natin doon, salamat sa Diyos, sa mga karanasan ito, buhay ang aking Diyos, siya yung gagawa sa aking buhay. Ano yung much better? Yung magpapost ka ng lungkot, magsasabi ka ng mga paghihirap mo, much better yun. Kasi bakit? Makikita ng mga tao, wow! Di ba? Ito pala yung mga Kristiyano kahit may pinagdadaanan, di ba? Andun yung kanyang pananampalataya. At tandaan po natin, nakakaalis tayo sa sitwasyon, hindi dahil doon sa pamamaraan natin. Nakakaalis tayo sa mga sitwasyon, kasi bakit? Kasi may Diyos na gumagawa. Amen? Kasi sa Biblia, di ba? Tandaan po natin, sinabi sa Biblia na, but without faith, it is impossible to please God. Huwag kang tumambay sa problema. Di ba? Ang problema, dumadaan yan. Huwag mong tambayan. Huwag mong i-post yung naranasan mo at parang ang dating makakaawa ka. Hindi nakakaawa ang pagiging isang Kristiyano. Kahit ikaw ay mahirap, kahit ikaw ay walang trabaho, kahit na ikaw yung income mo maliit lang, kahit napakasimple, kahit ganito lang trabaho mo, ang pinaka-importante ay yung Kristo sa puso mo na kaya kang samahan at kaya kang alisin, kaya kang papagtagumpayin sa lumang uri ng laban. Amen po ba? So, be careful, mga kapatid. Ako po, hindi po ako mahilig mag-post. Nakita niyo na po ba ako nag-post ng ano? Kahit ano pinagdadaan ako, hindi ko nag-post. Kasi bakit? Hindi makakatulong. Kung mag-post man ako, encouragement. Kasi bakit? Yun yung buhay natin. Dapat, ano man yung pagdaanan natin, ang itinataas pa rin natin ng Panginoon. Hindi yung naipapakilala natin sa tao yung sitwasyon natin. Paano kung bago-bago lang ako, ganito pala pagiging Kristiyano, di ba? Parang madi-discourage na agad, wala palang mangyayari sa buhay mo. Parang ang dating po doon, nadi-discourage ang tao, hindi siya mananampalataya. Kasi kailangan ang ipakita mo doon, yung strong faith. Ano ba tinuturo ng Biblia? Pag nag-aaral tayo ng Biblia, ano yung tuturo sa'yo? Panghihinain ka ba ng Biblia o palalakasin? At alam ko po kayo, pag ikaw ba nagde-devotion, nag-aaral ng salita, panghihinain ka ba ng Biblia o palalakasin? So, ipakita mo yung lakas. Di ba? Agree ako, mag-post kayo, pero ipakita yung lakas ng pananampalataya. Hindi yung panghihina sa pananampalataya. Kasi ang Biblia ay nagbibigay ng lakas through the Word of God. Particularly, makikita po natin dito yung ginawa ng Panginoon. Amen? Ito pinag-aaralan natin. Sitwasyon to, mahirap. Wala pa tayo sa ganitong sitwasyon. Actually, wala nang mga trabaho to Imagine niyo pagiging alagad, maglilingkod ka kay Lord. Wala ka namang trabaho. Walang magsusweldo sa'yo. Wala kang particular na taong alam mo regular na magpapakain sa'yo. Tama? Pero, binuhay po sila ng Diyos. Bakit? Kasi kasama nila ang Diyos. Kasama nila si Jesus. Amen. So, ito po, reminder po sa atin to. Ang social media, ginawa yan, sa totoo lang, sa panahon po natin actually technology, di ba? Bilis sa bato ng ng mga conversation o mga gagawin. Kasi dati pag magtatagpo kayo, wala pa cellphone. Pag po tayo sa lugar na ito, oras lang, pag hindi ka dumating, wala nilakad nyo. Ngayon, di ba? Ganun ka ang social media, ang technology. Pero yung technology, alam nyo ba, isa rin yan sa ginagamit ng kaaway para masira yung buhay ng tao, para masira ang buhay ng isang Kristiyano. Pero, ito po, nabubuhay tayo sa mundong ito, we can use the technology, pero yung technology gamitin natin for the purpose na ang Panginoon
hindi yung ating sitwasyon. Magkaiba po yun. Kapag ang nakikilala sa buhay mo sitwasyon, hindi mo na ipapakilala si Lord. Yung sitwasyon mo ang nakikilala ng tao, hindi si Lord. Pero kung ang sitwasyon mo, pinupuri mo ang Panginoon, nakikilala na ang pangalan ng Panginoon. Amen. So, be careful, mga kapatid. Kasi minsan ang nagiging paraan ng outlet is the social media. Di dapat. Meron kang problema, kausapin mo yung kapwa mo kapatid. Magpatulong ka, magpapanalangin ka. Ang i-post mo ngayon sa may struggle ka man, ipakita mo yung pananampalataya. Makaka-encourage ka pa ng mga tao, kahit hindi Kristiyano, nasa ganung sitwasyon, matututunan niya na ganito pala, pag Kristiyano pala, ganito ang pamamaraan. Tutulungan mo siya. Amen. So, hindi porket may nararamdaman tayo, okay lang. Kasi meron tayo iniingatan po, mga kapatid. Amen po ba? Ano po yun yung ating pananampalataya sa Panginoon na hindi masisira? Okay. We have the authority in Jesus' name, authority over the evil forces. We can cast them out. We can bind them out. Binanggit ko rin po, hindi lang po yung evil forces, kundi yung mga ginagawa din ng kaaway, yung mga sitwasyon, cast out mo. Sa buhay mo. Kahirapan, cast out mo. Hello? Ginawa na po ba natin yun? Baka naman gusto mo tambayan yung hirap. Di ba? Kasi meron ka authority. Paalisin din eh. Di ba? Sawayin mo yung ganyan. Hindi yan yung kalooban ng Diyos. Kasi alam nyo, kaya nilalagay tayo ni Lord yan, para tayo mag-grow in faith. Kung hindi natin tataglayin yung kanyang pangalan, paano natin gagamitin yung pangalan niya? Kaya nga binigay po sa atin yung authority. Di ba? Na pangalan ng Panginoon. Sabi niyo dito, our struggle is not against human, but against spiritual forces of evil. Ayon po sa Ephesians chapter 6. Sabi niya pa po dito, sickness will be healed. Acts 3:6. As a believer, we need to practice using the name of Jesus over evil, difficulties, problem, because He gave us authority to declare His powerful name. Hello? Declaration. Pag may problema ka, i-declare mo yung pangalan ng Panginoon. Amen. Huwag mong tambayan yung hirap. Huwag mong tambayan yung problema. Inalaw yan ng Diyos, hindi para ikaw ay mabuhay na dyan ng permanente. Inalaw yan ng Diyos para ikaw ay mag-grow. Ang tawag po dyan, pressure. Hello? Tingnan nyo yung mga athlete, pinipressure po yan ng mga coach, di ba? Pinipush yan. Ang tawag po niya sa mga problem, mga pagsubok, pag-push ng Panginoon using those difficulties and problems. Hindi para ikaw ay kawawain ng Diyos at magmukha kang kawawa. Hello? Practice our faith. Amen. I-practice natin yung faith sa mga sitwasyon. Huwag nating tambayan. Hindi kasi natin magtambay eh. Baka naman habang tinatambayan mo yung problema tapos pakapi-kapi ka lang. Di ba? Okay. Okay lang magkapi-kapi pero huwag mong tambayan yung problema. Panalangin mo sa Diyos. Cast out mo. Kung nakikita mong merong ginagawa ang kaaway, di ba? Kasi dalawa po yan eh. Kung nakita mong may gawa ang kaaway sa bagay na yun, cast out mo. Kung nakita mo naman, inalaw ng Diyos ito, ipagpasalamat mo. Salamat po, Panginoong Jesus, sa sitwasyon ko dahil inalaw mo to, meron kang gagawing dakilang bagay. Nagigets mo ba yung aking binabanggit? Okay. So, huwag tayong maging ignorante. Hello? Minsan, mga Kristiyano, alam yung problema? Ang tagal-tagal na natin Kristiyano, pero ignorante tayo sa kung anong meron na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Why? Kasi hindi natin naiintindihan. Dapat pinapractice po natin yan. Amen. Okay. Pangalawa po, dito po sa ating pag-aaral, ano po yung una? The powerful name of Jesus. Pangalawa po, the power of worship. Sabihin niyo nga po, the power of worship. The power of worship. Nag-worship po ba tayo? Hello? Paano ka nag-worship? Baka naman habang nag-worship ka, di ba?
ang attention mo nasa cellphone pa rin. Nagkakantahan na, bukas ka pa rin ng bukas ng cellphone. Diba? May nagme-message, bukas ka pa rin ng bukas ng cellphone. Okay, kapag nasa church po tayo yung cellphone, dapat ano po yan muna. Ang tawag dito, lagay nyo muna sa silent mode. Diba? I-vibrate nyo lang para kung may tatawag, vibrate. Kasi, ito yung panahon na mag-aaral po tayo eh. Diba yung concentration mo kasi, kapag ka may nag-i-interact, yung maintindihan. Okay, yung worship. Ang worship, magbibigay tuon po ito sa pag-luwalhati sa Diyos. At kailan tayo mag-worship? Kailan po mag-worship ang isang Kristiyano? Kailan po mag-worship ang isang Kristiyano? Every day! Diba? Araw-araw, sa anumang oras, sa anumang pagkakataon. Kasi baka inisip natin yung worship na, ito po yung worship, diba? Kumakanta tayo. Pero yung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos every day, is a act of worship. Amen. Diba sinabi doon sa, sa Romans chapter 12, diba? Mga kapatid, diba? Pinamamanhig ko sa inyo alang-alang sa kagandahang loob sa ng Diyos sa inyo, ay ialay nyo ang inyong buhay bilang handog na buhay, malalagkalugod dito sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. Ano ba yung pag sinabing pagsamba? Worship ninyo sa Diyos. Okay. So, sa worship, everyday nag-worship tayo. At ang worship hindi mapipigilan ng anuman sirkumstansya. Halimbawa, nagka-problema ka, ay hindi mo na ako attend sa church. Kasi may problema ako. Okay, ang tawag po doon, kababawan. Hindi mo na iintindihan. Di ba? Kung gaano ka-importante yung pagsamba. Kasi yung pagsamba, ito yung time para gumawa sa iyo ang Diyos. Amen. So sabi niya po rito, na ang maghalahating gabi na sina Pablo at Silas ay nananalangin. Ano ginagawa po nila? Nananalangin at awit ng himno. Ano ginagawa nila? Meron silang prayer, meeting, meron silang worship. Hello? Okay, ano nangyari? At nakikinig naman ang mga bilanggo. Asan sila nag-worship? Sa loob ng kulungan. Pagkatapos nilang bugbugin, pagkatapos nilang hampasin, pagkatapos ipangaw, alam niyo yun, kadena yung kanilang mga paa. Andun sila, diba? Na madilim, pero ginagawa nila, pero nananalangin at umaawit, nagpupuri sa Panginoon. Verse 26, di kaginsa-ginsa'y lumindol ng napakalakas na lupat, nayanig pati pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ng mga pinto at nakalag ang mga talikala ng mga bilanggo. Hello? Gaano kahirap mag-distro ka ng rehas? Diba? Gaano kahirap distrongkahin niya na nakasara? Kaya nga yung mga nakakulong hindi makalabas eh. Kasi bakit? Mahirap po sirain yung set, makakapal po yung bakal niyan. Tsaka may bantay. Diba? Pero kapag gumawa ang Diyos, walang mahirap, walang imposible. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka ba na ang Diyos kaya gumawa sa buhay mo? Walang mahirap, walang imposible. Naniniwala po ba tayo? Hindi nga. Kasi pag naniniwala tayo, dapat na-apply natin sa buhay natin. Ang paniniwala, hindi nanggagaling lang po dito. Ang tawag po doon, information. Na-inform ka lang. Ang paniniwala, it comes from the heart. Then it works in your life. Galing sa puso, gumagawa sa iyong buhay. Nagpapakilos sa iyong katawan para gumawa sa Panginoon. Hello? So yun po, ganun po yun. Hindi lang yung sa isip po natin, kundi sa puso.
Ano? Na tayo, at dito yung ano po natin, yung faith natin sa Panginoon. Na kapag andito yung faith natin, gagawa yan sa katawan po natin. Huwag nyo ilagay yung faith nyo sa isip lang. It is impossible to please God. Alam ng Diyos kung nasa isip mo lang yung faith. Alam din ng Diyos kung nasa puso mo. Ang patunay, ano po? Ano yung patunay? Ang buhay mo. Kung ano yung magiging buhay mo, yun yung nagpapakita kung anong klaseng faith na meron ka. Kung paano ka naglilingkod kay Lord. Kung paano ka nagiging tapat, paano ka sumusunod, pwede mong dayain yung tao, maging peke yung faith mo. Di ba? Yung faith mo, hindi naman faith talaga. We call it faith. Magkatunog, di ba? Faith tsaka faith. Magkahawig. Okay. Pagka kasi faith pinag-uusapan, ang faith po, hindi dito nanggagaling. Okay. Kasi, di ba yung paniniwala sa Diyos ay faith, di ba? Yung maniwala ka sa Diyos ay faith. Alam niyo ba ang demonyo may faith din? Hello? Di ba yung demonyo may faith din? Naniniwala siya sa Diyos. Pero sa nagkakatalo, hindi siya sumusunod. Kasi ang Diyos, sa kanyang paniniwala, nasa isip lang. Alam niyo, maraming tao, same ang faith sa demonyo. Naniniwala lang sa Diyos, pero walang ginagawa. Walang pagsunod. Walang katapatan. Kasi kapag ang faith ng isang tao naging totoo, galing dito yun. Dahil ang faith, pag nilagay mo sa puso mo, ang sentro ng puso mo, kumokontrol sa buong pagkatao mo. Sa iyong lifestyle, sa buhay mo, sa buong pagkatao mo. Kapag ito yung natarget ng faith, magbabago yung buhay mo. Magbabago yung sistema mo. Magiging tapat ka kay Lord. Amen. Hello. Magiging tapat tayo kay Lord. So ano nakikita natin sa dalawa? Kay Silas at kay Pablo. Totoo ba yung faith nila? Yes. Totoo silang nananalangin. Totoo silang sumasamba. Imbis na magbukbok sila. Kung totoosin mga kapatid, kung dahilan lang, meron silang dahilan para sisihin ng Diyos. Tama? Meron silang dahilan. Ano yun? Tapat sila eh. Diba? Ginagawa nila, sinusunod nila ng tama. Diba? Tapat sila sa paglilingkod. Pero binigyan sila ng eksenang ganito ng Diyos. Pero ang tanong, sinisi ba nila ang Diyos? Hindi. Kasi bakit? Kapag totoo ang faith ng isang Kristiyano, ipinauunawa ng Diyos sa kanyang isip yung sitwasyon na nagaganap sa kanyang buhay. Anong sitwasyon meron ka ngayon? Sa sitwasyon mo ba nagugulumihanan ka? Naaaborito ka? Kung ano-ano na yung ginagawa mo? So, mahalaga na maintindihan po natin. Tandaan po natin, ang totoong pananampalataya, may totoong pagsunod. Hindi pwedeng manipulated yung buhay mo. Sa bahagi ng buhay mo, may mga hindi ka pagsunod, may ginagawa kang hindi tama, pero Kristiyano ka. Ang tanong, paano mo ngayon ilalago yung totoong pananampalataya? Problema po yun. Kasi kailangan mo mabuhay in holiness and righteousness. Pag ikaw ngayon ay naglingkod, may sitwasyon kang naranasan, dahil totoo yung iyong faith, makakasamba ka sa Diyos, kahit ang sitwasyon mo, mahirap. Ganun lang po yun eh. Ang mga taong totoo yung pananampalataya, hindi nagre-reklamo sa Diyos. Walang sisisihing tao. Kasi sa totoo lang, kung meron mga sitwasyon nangyari, inalaw yan ng Diyos. Ano, sa buhay natin. Kung totoo ka naglingkod, alam mo yung gagawin mo. Pero sabi ko nga sa inyo, may dalawang phase yan. Kung totoo ka naglilingkod, ang plano sa iyo ng Diyos, ipakita, iparanas sa iyong ang kanyang kapangyarihan. Pero iba rin naman, kung may pinaparanas ng Diyos, para ikaw ay ituwid.
Dapat naiintindihan din po natin yon. May itinutuwid naman sa buhay mo. Mga karanasan din yan. Pero kung ikaw ay tapat, makikita mo yon, yung iyong buhay ay mananatili pa rin. Makakapanalangin. Amen. Makakapagpuri ka pa rin sa Panginoon. At habang ginagawa mo yung pagsamba at pagpupuri na ginagawa ng Diyos, gano'n siyang ginagawang dakilang bagay. Amen. Ibig ba sabihin, sila lang ang special, si Pablo lang at si Silas? Tapos tayo hindi na? No. Ang Diyos ay fair. Amen? Kung ano yung pinaranas niya sa isa, gusto niyang iparanas sa iyo. Gusto niyang iparanas sa lahat. Dahil ang lahat ng totoong mananampalataya sa Panginoon ay special sa Kanya. Hello. Sabi mo sa katabi mo, special ka ba? Okay. Huwag lang special child, sabi mo. Okay, special sa Panginoon. Sabi niya dito, when we worship, we experience God's comfort. Subukan niyo po yan, ang bigat ng dalahin mo, ang bigat ng problema. Ganito po yan, mas lalong bibigat ang pakiramdam mo kapag nasa problema ka. Kapag inisip mo lang inisip yung problema at sinisig mo lang sinisig kung sino-sino mang tao sa paligid mo. Lalo lang bibigat yan. Lalo lang lumalaki. Ang kailangan mo pag ikaw ay nasa problema, mga sitwasyon, ang kailangan mo manalangin, ang kailangan mo mag-worship. Hello. Kasi ang pag-worship, wala namang specific na ano yan eh. Ibig ko sabihin, pag-worship lang, pag okay lang buhay mo. Hindi. In fact, the highest worship is when you worship God in times of trouble and circumstances. That's the highest worship na maibibigay natin sa Diyos. Hello, kasi bakit? Ganito na yung sitwasyon mo, pero kaya mo pa rin purihin ang Diyos. Anong mangyayari? Anong pakiramdam ng Diyos? Mapiplease mo si Lord. Kasi bakit? Ang anak ko na to, dito sa sitwasyon, pero yung faith niya hindi nawawala. Totoo yung faith niya. So patutunayan ko sa kanya na ako yung makapangyarihan Diyos na walang makakahadlang. Ano nangyari sa kanilang prayer meeting at worship? Di ba? Pinayanig ng Diyos yung lugar. Nasira yung mga pintuan, nabuksan. Evangelin yung kanilang mga taligala, nakalag. Kasi kumilos ang Diyos. Sabihin, ang tanging makakatulong lang sa atin, ang Diyos. Wala nang iba. Hindi yung iniisip mo. Hindi si ganitong tao. Alam niyo kasi minsan pag may problema, si ganitong tao, makakatulong sa akin to. Tapos gagawa ka ng paraan. Hindi ganon. Tayo na yung kumikilos nun. Wala na yung faith doon. Tapos, pag nagawa mo na yun, saka ka mananalangin. Maraming style na gano'n na tao eh. Isang Kristiyano, gano'n style. Ginawa na mo na yung gagawin niya bago na nalangin. Baliktad po eh. Manalangin ka muna. Magpuri ka muna. And then, i-guide ka ni Lord kung ano yung gagawin mo. Amen. Ganun po ang tamang proseso sa mga mananampalataya. Sabi niya po dyan, when we worship, we experience God's comfort. God heal our emotional pain. Kasi kapag may karanasan, may pain. Tama po ba? Actually, okay lang masakit sa... Sabi nga eh, okay lang mabugbog na ako eh. Huwag lang yung masugatan yung damdamin ko. Which is true. Diba? Kasi sasabihin nila, madaling gumaling yung mga pasa, yung sugat, pero yung puso, yung sugat sa puso, mahirap pagalingin. Yung mga ano natin, no? Okay, sabi niya rito, God heal our emotional pain. Tingin nyo na nananalangin sila, wala silang pakiramdam. Hindi sila robot. May damdamin sila. Di ba, pag pinupugpog ka, hindi ka ba nasasaktan? Pag ginagawa ka ng masama, pinapatrigan, hindi ka ba nasasaktan? Nasaktan ka. Sila ba hindi nasaktan? Nasasaktan sila. Tao sila eh, may damdamin. Pag pinapatray sila, nasasaktan sila. Pag pinahampas sila, nasasaktan sila. Yung ilagay ka sa kulungan, masakit na karanasan yun. Di ba? Ibig sabihin, meron silang pain na iniinda, meron karanasan, pero hindi yon nanaig para sila
habang nararamdaman nila yung sakit ng pangyayari, ay pinagpatuloy nila yung pananalangin. Imagine niyo, yung pakiramdam lang, andun ka, binugbog ka na, pinalo ka pa. Siyempre, gutom-gutom pa yan, pagod pa. Andun ka ngayon sa sulok, hindi aircon. Mainit doon kasi ano yun eh, bato ang kulungan doon eh. Baka wala pa kang bintana, walang bintana yun, kasi tatakas sila kung may bintana eh. Yun sabihin yung harapan lang doon na may pintuan. Di ba? Dalawang bagay yun, either na mainit or malamig. Maaaring malamig yun. Gano'ng kahirap yun, nandun ka, nanginginig ka, wala kang maisuot. Kung hirap na sitwasyon, pero na nagpuri sila, ano nangyari? May ginawang dakilang bagay ang Diyos. Alam niyo, kapag katapos mo magpuri, nasa panahon ka ng pagsubok problema, mararamdaman mo yung refresh, pagre-refresh ng Diyos. Sabi niya diyan, He touch our heart, remove the bitterness and loneliness. Yan yung ano natin laging huputi. Di ba? Yung kapaitan. Di ba? Yung kalungkutan. Okay, hindi yan yung pinapaano ni Lord sa atin. Hindi yan yung pinapapost ni Lord. Ang pinapapost ni Lord is your faith. Amen? Your belief. Yung paniniwala mo, yung pananampalataya mo. That matters. Amen? Those things, hindi yan na rin. Wala yung kabuluhan eh. Diba? Makaka-epekto lang sa mga tao yan. Pero kapag ang iyong ipinahayag ay ang kalwalhatian ng Diyos, gaya nila, Silas at Pablo. Ano yung pinahayag nila? Kapangyarihan ng Diyos, kabutihan ng Diyos sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Merong nakikinig ng mga bilanggo. Tingin ko yung mga bilanggo na born again eh. Kasi may ginawa ang Diyos. Amen? Hello? Tapos sila, yung kalagayan nila, ano yun? Nirefresh sila ni Lord. Amen? Tinanggal yung bait. Tinanggal yung lungkot. Tinanggal yung sakit sa kanilang damdamin. Sabi niya dyan, cure the wounded heart caused by circumstances. Nasusugatan po yung puso natin sa mga circumstansya ng buhay po natin. Tama po ba? Sino rito hindi nasusugatan? Okay. So ano kayo? Baka wala na kayong emosyon. Okay. Pangalawa, God change our negative thoughts. Pakibasa niyo nga po. From being negative to become positive. Okay, bakit merong negatibong bagay? Bakit inaalaw ni Lord yung negatibo para maging positibo tayo? Hello? Kasi inaalaw ni Lord para alam natin yung ma-distinguish natin, ano ba yung negative, ano ba yung positive? Pag same lang ang pangyayari, di mo ma-distinguish. Parang ganito, paano mo malalaman may pogi? Hindi nga, totoo po. Walang biro. Ano mo malalaman may pogi? Kailangan may pangit. Diba? Eh kung para-paraw ng mga pogi lahat, paano mo malalaman mo, diba? Ang pag-create po ng Diyos, hindi ibig sabihin yung pangit ay rejected. No. Pinapakita lang yan, ikaw ay bumabalanse sa kagandahan ng mundo. Di ba? Kaya huwag na kayong malungkot. Pag mo yung ilong ko, pag mo. Buti pa siya, tapos. Hindi, sabihin mo, wow! Ang ganda ng pagkakalikha, nandun sa ilong ko. Dahil itong ilong na ito nagpapatunay kung gaano katama sa ilong mo. Di ba? Kung wala to, hindi makikilala yung ilong mo. Di ba? Okay. Kasi, yan yung tinatawag po natin positive. Amen? Di ba, negative yung sitwasyon mo, pero ang tingin mo, positive. Kasi bakit? You are created by God. God is fair. Hindi mo lang nakikita yung pagandahan. Kasi yung positibo, nakikita mo yung beauty, yung plan of God sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Nakikita ba natin yung beauty of creation of God, yung kanyang pag-create, yung kanyang plan sa mga problema natin? Kapag hindi natin nakikita yung kagandahan ng Diyos sa mga sitwasyon natin, may problema tayo. Ibig sabihin, ang focus natin, doon lang sa hirap. Pero hindi ka nakapokus kung ano yung gagawin ng Diyos. Dapat positibo. Tignan po natin sa sitwasyon na mahirap na merong gagawin ng Diyos. That's positive. Amen. Na lagi natin sasabihin, kahit na may problema akong ganito, kahit ganito kalagayan ko, mabuti ang Diyos dahil meron siyang magandang plano sa buhay ko. Ito yung paraan niya
para makita ko yung kagandahan ng plano niya. Hello? Tignan yung ginawa ng Diyos sa kanila. Tandaan niyo po, napaka-unique ng Diyos. Ginagamit yung negatibong bagay to show His power. Kay Hope. Di ba? Negatibo. Sabi mo ba, negatibo sitwasyon yun. Ang tuwid-tuwid mong tao tapos makakaranas ka ng gano'n. Pero ano yung gusto ipakita ng Lord? Yung kanyang kapangyarihan. Yung kanyang gagawin. Na kaya nang ibalik yung sitwasyon. Okay. So yung positive side, tandaan po natin, kapag kasama po natin ng Diyos, hindi niya pinapatanaw yung negative. Bagamat inaalaw niya yung mga sitwasyon na mahirap. Ang ipinapatanaw ng Diyos is the positive side. Ano yon? Yung faith po natin may stretch. Makita natin kung ano yung gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Okay. So lagi mong titignan kabutihan ng Diyos. Huwag kang magsiself-pity. Kasi tatawanan ka ng kaaway. Hanggang dyan ka lang pala. Di ba? So, sabi ng kaaway, hanggang dyan ka lang pala. Di ba? Yung faith mo pala, hanggang dyan lang. Kunting pagsulto lang, wala ka na. Di ba? Okay, ayaw ni Lord na ganun tayo. Gusto ni Lord, ipapatuloy tayo. Working inside our mind, removing our doubt and fear. He gives us wisdom to understand His will, to know that God is always in. Sabi nyo nga po malakas, always in. Naniniwala pa kayo doon? Di ba sabi ng Biblia, walang karanasang di mangyayari kung hindi inalaw ng Diyos. At kung merong inalaw ng Diyos, ano yung gagawin natin? Look at the positive side. Ano ba yung tinuturo ni Lord? Ano ba yung gusto ni Lord na tanawin ko sa sitwasyon na to? Dito yung sisihin mo si Lord, Lord, bakit mo inalaw to? Walang faith doon. Di ba? Nagpapakita lang ng kababawan ng pananampalataya yun. Wait, kapag kasinisi mo ang Diyos. Kasi gusto makita ni Lord, lumalalim po tayo. Amen. Okay, next. Po. When we worship, the power of God is moving. Amazing things will happen. Paul and Silas experienced God's miracle. The foundation of prison were shaken by an earthquake. The prison door flew open. Their chain came loose. Nabuksan yung pintuan at nakalag yung kanilang mga taligala. Next, please. Okay, dito po yung panghuli. Pakibasa nga po. The power of God's Word. To recap yung ating pinag-aaralan nila una, the powerful name of Jesus, the power of worship. Panghuli po, the power of God's Word. Yan na po tayo, magtatapos. Ang hirap pala magsalita ng tuloy-tuloy. Madali lang po. Ano po nangyari? Doon sa eksena, nakita ng bantay, nabuksan. Kala niya tumakas lang. Takang magpapakamatay. Inawat nila. Pablo, huwag mo gawin yan. Nandito kami. So, nanginginig yung nung lapitan nila. Nanginginig yung bantay. Ginoo, sabi na, ano ba yung dapat kong gawin? Diba? Okay. So, tinuruan siya, sa madaling salita, tinuruan siya, manampalataya. Hello? Tingnan yung plano ng Diyos. Yun pala yung plano ng Diyos. Diba? Pero ginamit niya, worst situation. Tandaan natin, ang kamay ng Diyos pag gumawa, kaya niyang iayos lahat. Tayo hindi natin kaya. Ang Diyos kaya niya. Kay Joseph, yung sitwasyon niya, worst situation na ginamit ng Diyos. Pero instantly, tinupad niya yung kanyang pangako. Ang tanong, may imposible ba sa Diyos? Wala. Kailangan po lang po natin ay magtiwala. Tayong mananampalataya, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na hindi lang sumampalataya. Kaya tayo tinawag ng Diyos para iligtas, para din dalhin yung kanyang salita. At dahil yan ang plano ng Diyos, wala makakapigil. Nakakulong na nga nakatalila ka na nga pinakawalan pa ng Diyos, di ba? Ibig sabihin, kapag gusto ang gamitin ng Diyos, hindi papayag ang Diyos na hindi mo magagawa ang gagawin mo. At ang plano ng Diyos, makakilala pala itong bantay na to. Okay. Sabi niya ron, inilabas niya ang mga ito at sinabi,
Mga Ginoo, ano po bang dapat kong gawin upang, ano sabi niya? Maligtas. Actually, maligtas po yan. Naligtas yata yung nakalagay yan. Maligtas. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Actually, sa verse na ito, marami nagkakamali nito. Ay, sumampalataya ka lang pala sa ano, yung buong sambahayan mo maliligtas. Hindi po ganun ang ibig sabihin yan. Sumampalataya ka, sabi diyan, di ba? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus, maliligtas ka. Ikaw at ang iyong, ano ibig sabihin? Silang lahat dapat sumampalataya. Yun po yan. Kasi pagkakaida pag para sumampalataya yun, maliligtas kami lahat. Hindi po ganon. Ang pagkakasabi ko dyan, ikaw, sumampalataya ka, ikaw, at ang iyong sambahayan. Hindi sinabi ikaw, sumampalataya ka, ikaw, ay maliligtas. Maliligtas din sila. Ang sinabi dyan, sumampalataya ka, ikaw, at ang iyong sambahayan. So ano nangyari? Sinama niya sila, di ba? Hinugasan yung kanilang mga sugat, binalot, at binahaginan sila ng salita ng Diyos kasama yung pamilya. Ano nangyari? Sila yung nakakilala sa Panginoon. Kasi bakit? Alam niyo bakit nakakilala? Kasi merong mga Kristiyano kasi totoong sumunod. Tingin niyo kung sumunod sila, makakakilala to? Hindi. Kasi madaling gawin ng Diyos yung kanyang ginagawa pag masunurin po tayo. Mahirap gawin ng Diyos yung plano niya sa buhay natin kung ang ating pagsunod on and off. Ang ating katapatan, hindi pa rin tayo makaahon sa simpleng sinabi na nga ng Diyos, ganito gawin, papracticing mo pa rin yung mali. At nakikilos ang Diyos sa buhay mo. Gusto kang pagpalain ng Diyos, pero ayaw mo naman siya sundin. May pagsunod muna bago pagpapala. Hindi pagpapala bago pagsunod. Tandaan po natin, ang principle ng Bible, sumunod ka muna bago ka pagpalain. Hindi yung pagpapalaan ka muna bago ka sumunod. Hindi ganun yung Diyos. Nagpapala ang Diyos sa mga sumusunod na tao. Dapat maging tapat po tayo. Minsan kasi mga basic teaching lang. Parang ang hirap natin. Ang tagal-tagal na natin Kristiyano, basic teaching, paulit-ulit natin ituturo. Kasi bakit? Hindi siya susunod. Kaya yung pagpapala ng Diyos, naantala. Hindi dahil sa Diyos dahil sa buhay natin, mga maling sistema. Pero kung pagpapala lang pag-usapan, pag naging tapat tayo, walang dahilan ang Diyos para hindi tayo pagpalain. Gusto niyo ba pagpalain kayo ng Diyos? Yes. Diba? Gusto natin yan Ang tanong, handa ka bang pagpalain? Handa po ba tayo pagpalain ng Diyos? Handa ka bang sumunod ng totoo? Yung totoo yung hindi yung hap-hap. Huwag natin gawin hap-hap yung pagsunod. Kasi, tandaan po natin, papag-hap, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Dapat wholehearted. Totoo ang pagsunod po natin. Sabi niya po dyan, the Word of God gives us understanding. Ano po yung understanding yan? To know the truth, to understand that we have to believe in order to be saved. Tapos, change our wrong belief. Itong tao na to, meron siyang paniniwala na iba. Di ba? Maaring, hindi ko alam, di lang nabanggit kung Hudyo to o Romano di ba? Pero, meron siyang mga paniniwala. Tandaan po natin ang tao, may kanya-kanyang paniniwala. Pero kapag nakilala mo si Kristo, itatama niya yung iyong paniniwala. Yung totoo ang ituturo ng salita ng Diyos. Tuturo ng Panginoon. Amen. Na maintindihan natin, kailangan pala natin ng Panginoon para maligtas. At babaguhin niya yung biases, yung mga maling paniniwala, at papalitan niya ng totoong paniniwala po na nagmumula sa kanyang salita. At panghuli, dito tayo magtatapos, the Word of God changes our heart. Ang sabi niyan, enlighten our inner being. Turo mo ang sarili mo. Turo nyo ang ganyan yung puso mo. Inner being. Alam niyo ba yung action na ginagawa natin? It depends. Nakadepende sa kung ano yung nasa loob mo. Yung response mo sa tao, nakadepende kung ano yung nasa loob mo. Kung ano yung nasa loob, it affects the outward appearance. Hindi pwedeng nasa outside tapos it affects inside. Hindi. It comes from the inside. Kung ano yung laman ng puso mo, it affects the outside appearance. Yung
pagtugon, yung iyong response sa Diyos, yung iyong buhay, ano yung nakalagay dyan? It will change our whole life, our mindset. Hello? Okay, baka may magtanong, Pastor, ano nakalagay ko dyan? It change our heart. Bakit mindset? O, tingin niyo po, bakit? Kasi ang puso po ang sentro ng pagkatao. Ididikta lang nito kung ano magiging laman ng ating isip. Yung thinking natin. It controls, kinokontrol po yan ng heart. Hindi kinokontrol ng mind ng heart. Hindi pa po nangyari yun. Kung magdidesisyon ka, ay practical lang ako, inisip ko lang na ganito. Hindi galing sa ano yun, isip yun, galing sa puso. Yun yung talaga yung decision mo. Okay, our mindset, ano pa yan? Our attitude, our lifestyle. Ibig sabihin, babaguhin ka ng Panginoon, ita-transform ng Panginoon yung buhay mo mula doon sa kasalanan, sa kasamaan, sa maling buhay, pamamaraan, para ka baguhin, gawin kang isang bagong nilalang na ang wangis ng Diyos ay nasa sayo, yung katwiran at kabanalan. So, ganyan po kapangyarihan ng Diyos. Gusto ng Diyos, ma-experience po natin siya everyday. Gusto ng Panginoon, maranasan natin na yung kanyang pangalan, talagang ginagamit natin araw-araw sa buhay natin. Kasi kasama natin siya. Na ang buhay natin, habang naglilingkod tayo, hindi tayo nawawala sa pananalangin, sa pagsamba sa Panginoon. Na sa ating buhay, ano ba yung pagdaanan natin? Tuloy-tuloy pa rin tayo magdadala ng salita ng Diyos sa ibang tao dahil ito po ang mission po natin ng tawagin tayo ng Panginoon. Gusto niyo mo bang matupad yung pinagagawa ni Lord? Baguhin po natin buhay natin. Mula sa ating puso, sa isip natin, gawin po natin yan. Yung mga biases, hindi natin pagsunod. Yung mga hindi natin pagiging tapat. Di ba? Ikaw nakakaalam nun eh. Hindi naman natin alam sa bawat isa sa atin yun eh. Si Lord na nakakaalam sa puso natin doon kung nagiging tapat tayo. Kapatid, si Lord gusto kang gamitin mightily and effectively. Ang tanong, ikaw ba ay nakahanda? Kung nakahanda ka, gamitin ni Lord, matutuwa si Lord. Pero ang ibig sabihin ng pagiging handa, handa mong bitawan yung mali. Handa mong itama yung maling practices ng buhay mo. Handa mo ngayong sundin ng Panginoon ng totoo sa buhay mo na maging tapat ka sa maliit at malaking bagay. At sa anumang sitwasyon na meron ka, ikaw ay mananatiling susunod at maglilingkod, magpapatuloy dahil ikaw ay tinawag ng Diyos at sasamahan ka niya at ipaparanas niya sa iyo ang kanyang kapangyarihan hanggang siya ay dumating. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Hindi po tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa umaga po ito. Na ikaw po ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw po ang Diyos na, Lord, mabuti. May mga plano po sa aming pong buhay. Salamat, Lord, sapagkat yung plano mo po magaganap sapagkat ikaw ay makapangyarihan. Ang kailangan lang po, Lord, yung aming participation na kami ay maging tapat po sa iyo. Kami ay maging totoo sa pagsunod po sa iyo. Na hindi lang ang kalahati ng pagsunod ang ibibigay po namin, pero yung kalahati ng Lord, sa aming pagsunod ay hindi tapat. Gusto mo po, Lord, kung buo kami na naglilingkod po sa iyo. At kung buo rin po namin susundin ang iyong salita. Ikaw po ang Diyos na nagpapala. Gusto mo, Lord, maranasan po namin ang iyong kapangyarihan. Ang paggamit namin ng iyong pangalan, Panginoon Jesus, ay napakahalaga sa bawat araw ng aming buhay upang kami makapagtagumpay. Ang aming pananalangin at pagpupuri napakahalaga. Dahil kami ay nasusugatan. Dahil kami, Lord, ay nakakaramdam, Lord, ng pain, ng lungkot, ng bitterness. Pero Lord, kahit sa ganitong sitwasyon, kung kami ay patuloy na mananalangin at pagpupuri, meron kang gagawin. Divine intervention, Panginoon. I-refresh mo po yung aming puso. Aayusin mo po yung aming puso. Aalisin mo po ang mga kabigatan. Dahil Lord, papalakasin mo kami muli upang makapagpatuloy, upang magawa ang iyong kalooban. Dahil Lord, ang iyong salita ay pinagkatiwala mo po sa amin upang dalhin
sa mga tao pang maligtas. Gaya po ng nangyari, Panginoon, kay Pablo at Silas na may mga sitwasyong naganap pero kapangyarihan yung kanilang naranasan. At nakita nila kung paano ka kumilos. Na may taong nakakilala, hindi lang po siya, maging ang kanyang buong sambahayan, Panginoon. Nais ko po na magamit ang aming buhay sa ibang tao upang sila'y makakilala. Lord, bagamat kami may mga sitwasyon, wala akong imposible. Meron kang gagawing dakilang bagay dahil ikaw ang Diyos ng makapangyarihan na hindi mapipigilan ang iyong gagawin sa buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat po sa iyong salita na aming napagpuli-puli na pag-aralan sa umaga po ito. Italin mo po ito sa pinakamatabang bahagi ng aming puso. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Ayun nga, talagang salamat sa napakagandang mensahe po. There is power in the name of Jesus po. Ayun po, tayo po nagkako sa ating Titan Offering. Encouragement ni great brother Ray Acosta po. And usher po, brother po. Natin po kahit sa offering na sa Richmond, ito ay matatagpuan natin po sa aklat ng Ikalawang Korinto, chapter 8, verse 3, 5. Ito po ang sinasabi. Sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito is sapagkat mahigpit nilang ipinakausap sa amin na sila ay bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran ng taga Jerusalem. At higit sa inasahan namin nila ang kanilang sarili muna sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Dito po ini-encourage na Pablo ang mga taga Corinto, no? Yan ay niya na ang mga taga-Macedonia kung nagbigay tulong doon sa mga taga-Jerusalem. Ganon din po sa mga panahon na yun, ang Jerusalem kasi ay nagkaranas ng matinding tagutong. So si Apostol Pablo, encourage niya kung paano magbigay. Ang sabi niya sa verse 5, sabi niya, ang pinakahalik dito, sabi sa chapter 5, sabi, higit sa inasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon. Kapag ang sarili natin po, inilaan natin sa Panginoon, hindi na humahirap ang magbigay. Kasi nandoon na yung una na sa Panginoon. Ang sarili natin, nasa Panginoon, madali ako magbigay dahil ang pagbibigay hindi mo na natin inintindi yung kasi ang inintindi natin ang Panginoon. Yung pera na pinita natin na magbigay sa kapwa natin, ginagamit ko natin yan. Katulad dito sa atin, sa church, marami ho tayong nagagamitan. Katulad ng mga sponsor natin, nagbigay sila, yan, nakita natin yung mga gawain natin, lalo na sa misyon. So doon po na pupuntaan natin yung mga inibigay sa church. So kailangan sila natin muna sa sarili natin, sa Panginoon. Pangalawa po, napakadali na pagpapala sa atin. Yun na po. Yes, Lord God, magandang umaga sa inyo.
Panginoon, maraming salamat po sa mga pagpapalang pinagkalit niyo po sa amin sa umaga ito. Patuloy po namin itong sinalapit sa inyo at magamit po ito sa inyong banal na iglesia sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, yan po patuloy na 5 piso mula sa puso po. Kaya tayo po idala ko sa ating finance report po. Gagawin po ito sa linggo. Tama po ba? Ang ating pong Workers Appreciation Day. Kumbaga, tayo po ay magkakaloob o kikilalanin natin ang ating mga worker. Ano man pong kaloob ang inyo pong ibibigay sa ating mga worker. Meron kayong pakilong bigas, di po ba? Or pa-cash, pwede rin po kayo. Or meron po kayong ticket, pa Dubai, gano'n pa. Singapore, pwede po yun. O Boracay, or kahit dito sa local, tatanggapin po nila iyon. Ano man po yung ating pong papasangyo. Pwede po nila yan. Tatanggapin nila yung pong puso. Yun lamang po at maraming pong salamat. Okay, tayo po yung inanya ko po na tayo po idala ko sa ating closing song. So, sabay po tayo mawin. Ulitin po natin ang ating Christ. In Christ alone, I place my trust and find thy glory in the power of the cross. In every victory, let me stand by me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. I place my trust and find thy glory in the power of the cross. In every victory, let me stand by me, my source of strength, my source of hope in Christ alone, in Christ alone. Tayo po ay manalangin, Panginoon, salamat po sa isang malayang pagpupuri, pagsamba sa umaga po ito. Salamat po sa inyong mga salita na nagpapaunawa po sa amin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at ikaw ay kasakasama po namin upang iparanas ang iyong kapangyarihan, ang iyong mga dakilang gawa upang kami magtagumpay, Lord, sa iyong ubasan, sa patuloy na paglilingkod at pagdadala ng mabuting balita sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa anumang karanasan na mayroon kami, sapagkat, Lord, inaalaw mo ito upang patuloy na mahayag ang iyong kapangyarihan, upang, Lord, mas makita namin na ikaw ang Diyos na may magagawa sa panahong wala kaming magagawa. Salamat sapagkat ang iyong biyaya ay sapat, at salamat sa iyong pangako na hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man. Patuloy mo pong palakasin, palaguin ang aming pananampalataya. Patuloy mo pong hubugin ang katapatan sa aming puso. Sa maliit man o malaking bagay, masugpungan mo kaming nagtatapat po sa iyo, sumusunod ng buong puso. At ikaw ang inuuna
ng higit sa anumang bagay. Lord, dalangin ko po, samahan mo po yung mga anak, pamunahan, palaguin sa pananampalataya, at ilagay sa aming puso ang patuloy na sigasig upang patuloy na dalhin ang mabuting balita sa iba't ibang dako sa kaligtasan ng marami pang tao hindi nakakakilala po sa iyo. Ilapit mo po, O Diyos, ang masaganang pagpapala sa aking mga kapatid, sa kanilang buhay, sa kanilang paglilingkod, sa kanilang trabaho, at sa kanilang buong pamilya. Purihin po ang iyong pangalan at sa pagtataas ko po ng aking kamay, paranas mo po sa amin ang iyong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Yesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya, at kayo na rin ang pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen.